Good morning guys! Welcome back to our channel, Zion's Leaf and Spines. And for today's video, kukumustahan na naman natin yung mga succulents natin. There are succulents that has casualties kasi nga tuloy-tuloy yung ulan. Like, ewan ko kung ilang araw yung ulan na yon, but thankfully umaraw na ngayon, and we'll take a look on our succulents, what are the casualties. And ito nga si Purple Delight. As you can see, natamaan ng fungus ata si Purple Delight. That is why yung dilig ko sa kanya is paunti-unti lang. Ayan oh. Tapos yung mga dulo ng leaves niya is naglalagas like this one. Ayan. I mean nagmamashi. And may mga tuldok-tuldok siya sa mga leaves niya. Look, yan o. Ito. May mga tuldok-tuldok siya sa mga leaves niya. And thankfully, si Purple Delight lang yung natamaan ng, I don't know if it's fungus. I-check ko pa kung ano yung tumama kay Purple Delight. But hindi naman ako kinakabahan kasi subok ko na si Purple Delight, and I have other propagation of my Purple Delight here. Bagong tanim ko to, but I can see that nag-stable na siya, and basa yung lupa niya. Ayan no. And dito banda, lalagyan ko pa yan ng ibang Purple Delight kasi marami, di ba marami akong propagation ng Purple Delight. So lalagyan ko yan para maging bushy, maging lush. And hope sana bumalik na yung ganda nitong isang kong Purple Delight na nandito. And thankfully yung mga Mendozae ko, yan. Yung Mendozae ko, okay naman siya. And as well as my ghost plant. Let's check sa other plants ko or other succulents ko, like here over there. See, iba na naman yung ayos ng front shelf ko kasi binago ko na naman siya because yun nga sinasabi ko, grabe yung init, grabe yung sikat ng araw doon sa mini succulent corner ko, kaya nilipat ko yung mga succulents ko dito, yung ibang succulents ko. And this one nilipat ko, diba doon ko nilagay sa mini corner ko, nilipat ko kasi naaabot pa rin siya ng mantika, you know, ng cooking oil kasi doon malapit banda yung lutuan namin. And that is why I put it here sa front namin. And ito si ito yung isa ko pang Mendozae. Okay naman yung Mendozae ko na to. And as you can see, meron ng progress dito, and hopefully maging bushy to dito, matakpan na yung, may nakikita pa kasing lupa, matakpan na yung mga spaces dito. And for the koala, di ba pinutulan ko yung koala ko, and thankfully may ano na siya, may mga suloy-suloy na siya, may mga sumusulpot na leaves. And here as well, here may mga sumusulpot na din na leaves. And ano lang dito, downside hindi naman downside, may nangyari kasi sa sa koala ko. 'Di ba inihian to ng anak ko. Nilagyan ko ng tubig, okay na siya. Tapos naghugas ng baby bottle yung asawa ko. And nilagay niya dito yung tira-tira na gatas or milk ng anak ko. Nilagay niya dito talaga sa leaves. Binuhos niya dito sa leaves. So, naging malagkit siya ulit. Kaya hindi na siya bumalik yung ganda niya. Nainis nga ako. Trinay kong lagyan ulit ng tubig. Pero hindi ko talaga sinok ng water kasi baka kung anong mangyari kasi nga nagputol tayo dito. And
thankfully wala namang nangyari sa pinutulan natin. Okay naman sila. At i-update ko rin kayo sa cuttings nito. I mean, sa top cut nito, kung ano nang nangyari. And thankfully, I can say na maganda sa lowland si koala. Very hardy, very sturdy, like this one, like the Mendoza and the Purple Delight, as well as the Ghost plant. And yeah, maire-recommend ko din si koala sa lowland. And for the burrito, linipat ko na ulit na naman dito sa mini house. Ewan ko, mini house, kasi parang nagmamashi itong dito banda. Dito. Parang kinakabahan ako. Kaya ako siya nilipat kasi sobra yung sikat ng araw doon. Matagal silang nababad sa sikat ng araw. And may i-update din pala ako sa inyo about sa jade plant natin, yung variegated jade, diba? Tinapkat ko din kasama nung koala, kasabayan pala nung koala. And look naman anong nangyari. May suloy na din siya. Ito thankfully naman nagpakita na ng suloy. Sana magtuloy-tuloy na to. And tinapkat ko siya dahil nawawala na yung variegation niya. And sa katagalan kong nanonood ng mga YouTube, mga videos about succulents and as well as other plants, pag variegated pala, sabi nila pag variegated at hindi na nag-revert na, bumalik na siya sa pagiging green, what you need to do is you need to top cut it para yung lumabas na na suloy or na other leaves is variegated ulit. So that is why tinapkat ko siya, even though kakatanim ko pa lang or maliit pa lang. And since I can see na naging stable naman siya at may bagong leaves na naman, so that is why tinapkat ko na para naman ma-preserve ko yung pagiging variegated niya. And hopefully this one is variegated. I think it's variegated naman. So i-update ko kayo kung ano nang nangyayari dito sa natin, sa variegated jade natin. Well, I think that's it. Just an update lang naman sa mga succulents natin kung ano nang nangyari sa kanila. And about pala dun sa soil mix na, 'di ba, gagawa ko ng other videos na sa soil mix na ginagamit ko kasi may nagtatanong. I will just make a video, I think not right now because marami akong ganap ngayon, and mag-Christmas party yung anak ko. That is why busy-busyhan tayo ngayon. So I will just make other video the following days or after ng Christmas party ng anak ko. And magpapa-shoutout tayo dun sa mga bagong subscriber ko. Hindi pa ngayon kasi hindi ko pa na-take down kung sino-sino yun sila. But I will do a shoutout for them. Kasi para naman, kasi na-appreciate ko yung ginawa nila pag-subscribe sa channel natin. So I think that's it. And I do hope that you do consider subscribing, like and share na rin. And hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong uploads ko. You have a great day ahead. Bye bye guys!